huling araw. Yan. Sa mga huling araw, tayo daw po ay bubuhatiin ng Panginoon. Sabi sa John chapter 6 verse 40. Verse 40. 6 verse 40. Verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala. Kinikilala ba natin ating Panginoon Jesucristo? Amen. At sumasampalataya ba tayo sa ating Panginoon Jesucristo? Amen. Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa mga huling araw. Amen. So, bubuhayin to, hindi pala bubuhatin. Bubuhayin ng Panginoon sa huling mga araw. Correction. John chapter 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? Kahit mamatay, tayo muling bubuhayin. Sa pagdating ng ating Panginoon, tayo ay isasama niya. Pinaghahandaan na tayo ng Panginoon ng silid doon sa langit na bayan o bayan na langit. Amen? Next. Ang pribilehiyo ng pananampalataya ay may ilog ng buhay na dumadaloy sa atin. May ilog ng buhay na dumadaloy sa atin. Bakit? Ang Holy Spirit ang siya nagduduel sa ating mga puso. Amen? Ito ay bunga ng ating pananampalataya, yung kaloob ng Diyos na tayo ay may banal na espiritu na magduduel kung tayo ay nananampalataya. 7:38 ng Juan. Amen. Sige po, pumalakpak po yung mga inaantok. Amen. Pumalakpak daw ang inaantok. Hindi inaantok, sister. Hindi inaantok. Pinilit ni nanay, unyang dumilat ang matay. Nanay, huwag mong pilitin. Sadyang ganyan ang iyong ano. Okay, sabi po sa John chapter 7. 7:38. At ang lahat na nananalig sa akin ay uminom sapagkat sinasabi sa kasulatan mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Ang tinutukoy niya rito po ay yung espiritong ating tatanggapin. Amen. Dumadaloy, yung nagbibigay, yung ilog ng buhay. Next, tumanggap ng kanyang espiritu, 7:39. Yung kadugtong, ang tinutukoy niya rito ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Amen. Okay. Another, hindi na mananatili sa dilim. 12:46. John chapter 12 verse 46. Ako'y naparito bilang ilaw na sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay wag nang manatili sa kadiliman. Amen? Nanampalataya po tayo. Amen. So hindi na po tayo dapat manatili sa kadiliman. Dapat po tayo ay nagliliwanag. Tayo ang ilaw ng sanlibutan, di ba? Tayo, binigyan tayo, meron tayong banal na espiritu na siya nagliliwanag. Amen? Parang tubig na dumadaloy, ilog na dumadaloy yung Holy Spirit. Protection.
sa Diyos. 17, ano pa yung pagpapala na marireceive natin? Meron tayong protection sa Diyos. 17:20. Yan. Opo, lahat po ito, huwan yung ating tinatopic. 17:20. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko. Idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. So, yung proteksyon ng ating Panginoon, tama ba? Hindi lamang tayo daw ang dinadalangin ko pati yung mga nananalig. So, dinadalangin tayo. Kaya meron po tayong proteksyon. Amen? Tandaan po natin, kung tayo nananampalataya, nananalig, nagtitiwala sa ating Panginoon, kasama natin ang ating Panginoon. Lagi ang Panginoon ay kasama natin anuman ang ating suungin ng mga pagsubok, problema, pagkakasakit. Kasama po natin ang ating Panginoon. Huwag tayong masisindak, huwag tayong matatakot. At isa po yan sa mga pagpapala ng pananampalataya sa ating Panginoon. Isa pa, ang iba pa ay magagawa ang dakilang gawain ng Diyos. So kung tayo may pananampalataya, magagawa daw natin ang mga gawain ng dakilang gawain ng Diyos. Amen. Sorry ka po tayo. Ang pagpapala ng pananalig kay Jesus, ano daw yung mga pagpapala na marireceive natin kung tayo may sumasampalataya tayo sa Panginoong Jesus? Ayon sa aklat ng Juan, una, tayo itinuring na anak ng Diyos. Pangalawa, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, hindi na mapapahamak sa impyerno. Pangapat, hindi natatanggap ng hatol. Hindi na tayo hatulan. Panglima, lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Dati tayong patay, ngunit tayo ay nabuhay, na-reborn yung spirit. 6, bubuhayin ng Panginoon sa huling mga araw. Bubuhayin tayo ng Panginoon, yung mga nanalig, yung mga nanampalataya. Sasalubungin natin ang Panginoon. Yung rapture na tinatawag, tayo ay dadagitin. Amen? Yung mga nanampalataya sa Kanya. Mamatay man tayo, may question sa akin, bro, pag namatay, ano ba mangyayari? Patutulugin, para lang tayo natutulog. Hindi po totoo na bumabalik yung kaluluwa ng tao tulad na sinasabi ng iba. Wala pong nakasaad sa Biblia na kapag namatay ang tao ay babalik at hindi raw matahimik. Lalo na yung mga pinatay, yung mga minarder, bumabalik daw. Hindi po totoo yun. Satan is deceitful. Pero dinideceit ni Satan ang mga tao. Dadayain. Ikokontra yung nakalagay sa Bible at ang gagawin niya para mapaniwala ang tao, maggagayahin para tayo dayain. Kunyari, ang tao daw ay bumabalik pag namatay. Si Satan yun. Hindi tatanggap ng hatol. Next, may ilog ng buhay. Ano yung tinutukoy na ilog ng buhay? Kapag ikaw ay nanampalataya, magkakaroon ka ng ilog ng buhay. Holy Spirit. Banal na Espiritu. Siya yung nagduduel sa atin, sa ating puso. Kaya may conviction. Kaya may enlighten ng mga salita ng Panginoon. Diba? Kaya tayo bago nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Kasi may Holy Spirit na. Yun yung pagkakaiba. May nagliliwanag na sa atin. May Holy Spirit na nananahan, nagduduel sa ating puso. Hindi na mananatili sa dilim. At magagawa ang dakilang gawain ng Diyos. Amen? At may protection tayo galing sa ating Panginoon.